Amen. So, muli po magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Sa bawat tahanan, kumusta na po kayo? Ang pagpapala po ng Panginoon at ng biyaya ay laging sumagana sa ating mga bawat pamilya. So, welcome po sa ating pang-Miyerkules na gawain ng ating pong midweek prayer meeting. At sa bago po tayo dumako sa ating pananalangin, ay basahin po muna natin po yung ating pong pag-aaralan na bibigyan ng konting reflection, yung pong ating pinag-aaralang Kolosas. Ngayon po tayo ay nasa chapter 3 verses 5 to 10. Babasahin ko po at makinig po yung mga walang hawak na Biblia. Ganito po ang pagkakasabi sa verse 5. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simpuyon ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman. Isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo'y pinag-aharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, dito po sa verse 8, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Yan po ay nasa verse 5 to 10 ng chapter 3 ng Kolosas. Dito po sa aking hawak na Biblia, meron po itong title, nakalagay po rito, ang dati at ang bagong buhay. Okay. So mga kapatid, yung letter po ni Apostle Paul to Colossus is a letter of inspiration. Okay? So it emphasizes logical connection between Christian doctrines and Christian living. Okay, ano daw po yung inspirasyon, no, sa sulat na ito? Ipinapaiwan na po sa atin ng ating apostol. O doon sa kanila na lang muna. Huwag muna sa atin. Ipinapaiwan o pinapatanggal na sa kanila yung kanilang mga lumang ugali o kanilang mga napagdaanan, yung kanilang dating buhay na walang relasyon sa Diyos. Dahil sabi rito, yung turo, no, ng simbahan, sabi nga rito, it emphasizes, no, logical connection between Christian doctrines and Christian living. Sabi nga, what you learn is what you live. Okay? So yung natututunan mo daw dapat isinasabuhay mo. Kasi yung Christian doctrines, ito po yung isang turo patungkol sa Diyos sa loob po ng simbahan na dapat po ina-apply natin sa ating buhay. Sabi nga, it emphasizes logical connection between Christian doctrines and Christian living. Okay? So kung may katuruan na patungkol sa pagiging Kristiyano, dapat may pamumuhay din na pagiging Kristiyano. Paul's theology, na po yung kanyang pagtuturo, yung kanyang doktrina, is a theology of grace. The practical response to that grace is gratitude. Okay, so ang turo daw po ni Apostol Pablo, no, doon sa simbahan, sa iglesia, no, sa grupo ng mananampalatayang taga-Kolosas, sabi ay turo tungkol sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos. At ang practical response, siyempre, kung naturuan ka ng isang turo na kagandahang loob ng Diyos o biyaya o masaganang biyaya na nagmumula sa Panginoon, natural lang na ang iyong response ay gratitude. Ano po yung gratitude? Yung pong malalim na kahulugan ng pasasalamat. So, and gratitude expressed by obedience with results in proper living. Okay? So, ang atin po palang pasasalamat ay hindi lang basta pala sa bunganga lang. So, dapat daw, ine-express ito
by obedience. So ibig sabihin, kung tayo ay nakatanggap ng turo mula sa simbahan na patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, dapat ini-express natin ito ng mainit na pasasalamat sa pamamagitan ng hindi lang ng boses o ng salita lang na thank you Lord, but sabi it is expressed by obedience, no? Which results in proper holy living. Ibig sabihin, yung iyong pagsunod dahil sa mainit mong pasasalamat dahil sa biyayang iyong natanggap, no? Ay sabi, ang resulta daw nito ay magkakaroon ka ng isang malinis at maayos na pamumuhay. Bakit? Kasi nga dito sa verse 5 sabi, patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. No? Tapos nakalagay na lahat doon yung mga kasalanan ng tao. The verses that we read gives us some general Christian principles of action. Hindi lang siya basta itinuro, kundi dapat ina-actionan natin o ginagawa natin ito. The Christian must adopt a new life and abandon the old way. No? So dapat daw makuha natin, ma-adapt natin, i-apply natin sa ating buhay ang isang bagong buhay at abandonahin na natin, abandon the old way, yung ating mga nakaugaliang hindi magandang pamumuhay na nakaraang panahon. No? Bago tayo maging Kristiyano, sabi, itakwil na natin yon. The scripture expresses this by saying, the old is put off and the new is put on. Okay? So itapon na, tanggalin na, kalimutan na, hubarin na. Sabi nga rito sa binasa natin, patayin na yung ating lumang pagkatao at ang bago ang ating isuot, ang ating bagong pagkatao. Okay, babasahin ko po ulit sa verse 5. Sabi rito, kaya't patayin na ninyo ang pagnanasang makamundo. Okay? Sabi rito, means to death, put to death what belongs to your old life. Patayin na natin. This is a challenge to consider as dead those sinful actions and characteristics which belong to your old life. No? So, yung mga luma daw na ating buhay, yung ating mga sinful actions at mga karakteristik nito. No, yun nga, kasakiman, no, mahalin na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, no, o ano ang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosa. At sabi, tanggalin na natin ito. It is simple logic that we left our old life behind. Tago na natin, tapon natin sa ating likuran. We must also leave behind those characteristics of it. Okay? Sabi, tapon na natin yung mga kaugalian natin, nakasanayan natin, mga pinagdaanan natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos. We are challenged to be in actual practice. No? Ano yun? What we have been made by God, divine act. Yung gusto ng Panginoon, na gawin natin, yun ang gagawin natin. Yung dating nating sinusunod o ginagawa mula lang sa ating sarili, itakwil na natin yun. Ano po sabi sa Romans chapter 6 verse 1? Sabi po rito, ano ngayon ang sasabihin natin? Ito po ay sulat din ni Apostol Pablo sa simbahan ng Roma o sa iglesia ng Roma. No? Sabi rito, ano ngayon ang sasabihin natin? Sabi po ni Apostol Pablo sa chapter 6 verse 1 ng Roma, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Okay, sabi, kung tayo daw ba ay patuloy nagkakasala sapagkat ang ating pagkakasala ay tinubos sa pamamagitan ng biyaya. No, hindi tayo nag-e-effort dito. Sabi, yung biyaya, yung kagandahang loob dito, ito po ay translated lang as grace, no? Sabi rito, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos? Ang sabi po sa verse 2, hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Okay? Kaya balik po tayo dito sa chapter 3 verse 6. Sabi rito, dahil sa mga ito, ano yun? Yung mga ating mga nagagawa noong unang panahon, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon ng kayo'y pinagaharian pa ng mga ito. Ano yun? Yung mga masasama natin ginagawa. Kaya sabi rito, patuloy ba tayo sa kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka na patuloy na nagkakasala. Sabi ron, ikaw ay binago na ng Diyos. Okay? Dito po sa verse 6, sabi rito, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Okay, so kung ikaw ay naging Kristiyano na, tapos patuloy ka pa rin gumagawa ng iyong mga dating ginagawa pa noon, hindi mo na binago man lang ang iyong sarili, maliban sa pangalan mo na ikaw ay dating hindi Kristiyano, ngayon Kristiyano na,
So bukod doon, wala nang binago sa'yo. Sabi nito, tatanggap pala sila ng parusa mula sa Diyos. Okay, bakit? Ayaw magpasakop sa nila sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabago ng kanilang buhay. The judgment is coming upon them. Sino? Yung mga hindi nagbago. Okay, sabi na, Kristiyano ako. No, alam niyo po yung mga kapatid natin, may mga kakilala tayo, mga kapatid tayo, pag linggo, Kristiyano sila, Lunes hanggang Sabado, hindi sila Kristiyano. Okay? So hindi po ganoon ang Kristiyano. No? Pagkaharap yung pastor, Kristiyano, pag nawala na yung pastor, hindi na Kristiyano. So pag nag-iisa na lang siya, pag wala nakakita, hindi siya Kristiyano. Pag maraming tao, Kristiyano siya. So hindi po ganoon ang pagiging Kristiyano. No? Because their sins mark their lives, showing their alienation from God. Okay? Yung kanilang kasalanan ang nagpapalayo sa kanila, lumalayo, o ang nagpapalayo, sila mismo ang nagpapalayo sa kanilang sarili sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang tawag po sa kanilang scripture, the scripture called them children of disobedience. Mga anak ng pagsuway sa Tagalog. Okay? Kaya sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Okay? Bakit daw nagagalit ang Diyos? Bakit daw ang Diyos ay napupuot? Sapagat ang kalapastanganan at kasamaan ng mga tao ay naghahadlang sa katotohanan. Sabihin, kung ikaw ay patuloy na lumalakad sa kasamaan, sa kasalanan, kalapastanganan, ang tawag yun ng Diyos. Sabi ron, nahahadlangan mo yung katotohanan. Okay? Ano yung nahahadlangan? Hindrance o barriers. Nagkakaroon po ng harang between the grace of God, which is the Lord Jesus Christ, at saka ikaw na makasalanan. Mayroon kayong pagitan. Okay? Sabi nito sa 7, kayo man ay namuhay din ayon sa pagnanasang iyon na kayo'y pinagaharian pa ng mga ito. Okay? Paul's continuous reminder of the sins Christians still doing. So patuloy po na nagpapaalala si Apostol Pablo doon sa mga Kristiyano na patuloy pa rin gumagawa ng pagkakasala although they were already saved by the grace of God. Okay? So ito palang mga taong itong sinasabihan pa rin sa Colossus chapter 3 na to, verses 5 to 10 na to, sabi, sila pala ay mga naligtas na sa biyaya ng Diyos but still acting like not a Christian. Katulad po ng mga hindi Kristiyano ang kanilang pinamumuhay. No? Siguro kung ano ka dati. Kung ano yung pagkakilala sa iyo ng tao dati. So, tapos nagpakilala ka Kristiyano. Tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Sabi nga rito, they will already saved by the grace of God. Pero nananatili silang namumuhay na katulad ng hindi mga Kristiyano or unbelievers. Instead, sabi, imbis na, ay pag-aralan ng unti-unti ang pagiging pagpakumbaba at maging masunurin kay Kristo, sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, na ang tawag daw dito ay ang paglagong Kristiyano. Ibig sabihin, ang mga taong nakatanggap na o tumanggap sa Panginoon, naligtas na, sabi, hindi sila lumalago. Bakit? Patuloy pa rin silang gumagawa ng mga pagkakasala. Dito po sa 6:19, chapter 6, verse 19 ng Roma, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Okay, si Apostol Pablo po ito Sabi, bakit kaya? Bakit kaya siya ay gumagamit ng karaniwang pangungusap dahil sa kanyang kausap ay mahihina? Okay, sabi rito, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Okay, so isurrender daw natin ang ating sarili sapagkat tayo isuko ninyo ngayon ang inyong mga sarili bilang alipin, servant of truth. Okay, or righteousness, servant of righteousness. Sabi, isuko natin ang ating mga sarili bilang alipin ng katwiran. Bakit? Sapagkat kung nakaraang panahon tayo po ay nasa ilalim ng kasamaang palala ng palala. Okay? So, ibig sabihin ng palala ng palala, palayo tayo ng palayo sa Diyos. Para saan ba yung ating pagiging alipin ng katwiran? Para sa mga banal na layunin. Okay? So, ang gusto lang po ng Diyos na mangyari sa atin, maging banal din po tayo upang magkaroon tayo ng access sa Diyos. Hindi po pwedeng kakabay natin ng Panginoon Jesus sa kanan,
kakabay natin ang makasalanang mundo sa kaliwa. Wala pong ganon. So, mamimili ka kung sa kasamaan o sa kabutihan na mula sa ating Panginoong Yesus. Okay, sabi po rito sa verse 8 and 9, ngunit ngayon, okay, itakwilan ninyo ang lahat ng galit, poot. So, halos pareho lang po yung meaning nun, ano? Pero sa ibang translate po kasi, ibang translation, kasi po ang galit tsaka poot, butos po sa Greek, no? Kasi Greek word po ito, ay meron pa po silang mas malalalim na meaning doon po sa galit at poot. Sabi, sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Sapagkat, ito po hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagbago na, dapat nakikita rin sa iyong personal o sa iyong outward attitude and character. No? So nakikita po sa iyong buhay na ikaw ay nagbago na. Sabi rito, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Ano yun? Yung ating pamumuhay ng unang panahon na marumi, pati ang mga gawa nito. So ibig sabihin, pati yung mga ginagawa mong marumi sa harap ng Diyos, hinubad mo na rin yun. Okay? Christians in Colossus, again reminding them to put these things off from themselves. Tanggalin na raw yun sa iyong sa kanilang mga sarili. Our sin is like a dirty old clothes that you need and must be put off or replaced. Ang kasalanan daw natin, ang ating dating pagkatao, ay parang isang damit na marumi na dapat na nating tanggalin at isusuot na natin ang ating bagong pagkatao. Ano ba yung bagong pagkatao? Dito po sa verse 10, sabi nito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Okay, so ang sabi po nito, kaya daw po pala ang ating bagong pagkatao, sabi isuot natin ang bagong pagkatao. Parang damit siya. Hinubad na yung luma, marumi na, hindi na yung pwede, tinapon na yon, kalimutan na yon, itakwil na yon. Isuot natin ngayon ang ating bagong pagkatao upang sabi, patuloy na nagbabago. Okay? Saan tayo nagbabago? Bakit tayo kailangan mabago? Upang maging kalarawan ng Diyos na lumikha sa atin. Grabe, banal ang Diyos na lumikha sa atin. Pinapakatulad po tayo ni Apostol Pablo sa Diyos na banal. Sa pamamagitan siyempre ng Panginoong Jesus, sabi, upang lalo ninyo siyang makilala. Sino? Yung Diyos. Kailangan lalo natin siyang makilala sa pamamagitan ng pagbabago, no, ng ating pagkatao. Paul speaks as an old man dying. Katulad daw po ng isang taong namamatay na, so patayin na natin ang ating sarili sa ating sariling makasalanan, makabundong buhay. But the inward man being renewed daily, okay, araw-araw pala dapat binabago natin ang ating buhay according to God's will, ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nito, and be like Christ. Maging katulad daw tayo ni Kristo, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Imitate me as I imitate Christ. Gayahin nyo ako, tularan ninyo ako, sabi ng Apostol Pablo, kung paano ko tinutularan o paano kong ginagaya ang ating Panginoong Jesus. Okay? Si Kristo po pinako sa krus, di po natin kailangan gayahin yon, sapagkat ang pagkapako sa krus ay naging daan upang pagkaroon po tayo ng kaligtasan. Pero, ang sinasabi po rito na katulad o maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus, ano yon? Lumakad tayo na may kabanalan. Nakasulat na nga po yung binasa natin dito kanina. Itakwilan natin ang lahat ng mga kasamaan. Kahit ang pananalita, buhay. No? Sabi nito, from our being unrighteousness because of Adam, no? We are now become righteous from the eyes of God through Jesus Christ because Christ is our Savior and Redeemer. If we really believe in Christ, kung talagang tayo ay sumuko, kung talagang tayo ay nagpasakop, kung talagang tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, siyempre tatawagin na tayo na bilang mga Kristiyano. O kung tayo mga Kristiyano, dapat po nasasalamin sa ating mga buhay ang mga turong itinanggap natin sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sabi, a believer of Christ in action. No? Ang pagpunta po sa simbahan, ang pananalangin po, ang pagbabasa po ng Biblia ay isang theory. Paano po tayo magkakaroon ng actual?
yung araw-araw po na buhay natin. Kasi po, ang pag-aaral po ng Biblia, ang pananalangin at ang pagpunta po sa simbahan ay isa pong pagtuturo kung paano ka magiging banal. So ang dapat po sa atin, action, application. So kung paano po tayo tinuruan, ina-apply po yung turo. Hindi po pwedeng aral tayo ng aral, paglabas po natin ng sa ating pag-aaral patungkol sa Diyos, hindi naman tayo natututo. Okay? Because a true Christian, no, is a Christian in action. So dapat kumilos, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Matuto po tayo, no? Matuto po tayo sapagkat sabi nga natin kanina, no? Kristiyano ka lang pag linggo, Kristiyano ka lang pag may midweek, Kristiyano ka lang pag, 'di ba? Hindi ganoon. So ang Diyos po ay espiritu. So ang gusto po makita ng Diyos sa atin, magbago po tayo. Spiritual, physical, no? Yung ating pong daily life, sabi rito, holiness, no? In living. Okay? So, magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, ngayon po ay nandito na po tayo sa chapter 3. Ano po? Ang Colossus po ay hanggang chapter 4 lang. Hanggang chapter 4 verse 18. So, pagkatapos po nito, kakaroon na lang po tayo ng iba pang uli na pag-aaralang aklat o mga karakter ng Biblia, ano po, at ako po ay gagawa po ng maliit na proposal ba tawag doon, no? Gagawa po tayo ng maliit na invitation kung ano po ang gusto niyo pag-aralan natin kada Miyerkules, no po. Baka meron din pong gustong magpasa ng video, i-download po natin, no, doon sa ating Messenger o sa ating Facebook para maging lumalabas po para siya po yung speaker, no? Parang guest speaker po natin siya yung Miyerkules po na yun. Okay? So, salamat po muli sa ating pagbasa, pagpapala, biyaya sa pagbabasa at mga reflection mula sa salita ng Diyos. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pananalangin. Muli po nating ilapit sa ating dakilang Diyos, sa ating Diyos na buhay, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na pinaabot po sa atin. No po, sama-sama po natin silang idulog sa ating Panginoon. Kasama na po ang ating iglesia, kasama po ang ating pamilya, at ang lahat po ng ating idudulog sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli po, O Diyos, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon. Isa kang Diyos na buhay. Sa oras po na ito, sa gabing ito, Panginoon, ipinapaabot po namin sa inyo ang aming pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa iyong banal at dakilang pangalan. Sinasamba ka namin, O Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito kung saan, O Diyos, sa mga nakalipas na araw at oras ng buhay namin, lagi niyo po kaming sinasamahan. Salamat po sa pag-iingat, sa mga pangangailangan po namin na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na nagpuproduce nito, O Diyos. Salamat po sa lakas ng katawan, sa pagising namin sa kada umaga, sa kalakasan na dulot at bigay mo po sa amin tuwing kami gigising, sa buong magdamag na kami po ay natutulog, binabantayan mo po kami. Salamat po. Yung amin po kinakain, salamat po, O Diyos, sa mga pera na amin po nagagastos. Naniniwala po kami na wala naman po itong ibang pinanggagalingan, kundi ito po ay mula sa iyo. Kung ito bang po ay natatanggap namin sa ibang tao, O Diyos, ikaw po ang nagtiwala upang makarating po sa iyong mga anak ang mga perang ginagastos ng iyong mga anak sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos. Sa gabing ito, Panginoon, nilalapit po muli namin sa inyo ang aming kapatid na si Emilio Cabal, Panginoon, na nasa ibang bansa. Panginoon, sa mga nakalipas na araw, siya po ay humiling ng panalangin sapagkat nakikita niya po ang iyong dakilang kapangyarihan, ang iyong dakilang himala ng gagalaw at kikilos, Panginoon, sa pagpapagaling ng kanyang karamdaman. Siya po ngayon ay nasa ibang bansa at patuloy pong nagtitiwala na makakatanggap
ang taong ito, ang anak mong ito, Panginoon, nakagalingan mula sa kanyang karamdaman. Ano man po yung kanyang karamdaman, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang iyong mapagpalat, mapagpagaling na kamay, Panginoon, pakilapat niyo po sa kanyang udunan. Sa pangalan ni Jesus at siya po, O Diyos, ay makakaranas sa oras na to ng kaginhawahan ng kanyang katawan. Ano man po ang pinagmula ng kanyang karamdaman, ano man po ang kanyang karamdaman, Panginoon, ang tinitingnan po namin dito ay ang iyong dakilang magagawa, ang iyong himala na gagawin sa taong ito, si Emilu Cabal, Panginoon. Salamat po ngayon pa lang sa kagalingan ng iyong anak na si Emilu Cabal. Ganun din po, Panginoon, nalapit po namin sa inyo si Sol Villarreal. Siya po ngayon ay nasa ICU. Ang kanya pong kagalingan, Panginoon, ay hindi lang basta inaasa sa ospital, sa doktor at sa gamot o sa mga aparato na nasa kanyang katawan. Ang kagalingan po, Panginoon, na inaasahan ng pamilya ng Villarreal na ito, kasama po ng iyong anak na ito na si Sol Villarreal, ay ang iyong pong kapangyarihan sa pagpapagaling, Panginoon. Ang iyong pong kapangyarihan ay walang umpisa at walang katapusan. Ang iyong pong kapangyarihan, O Diyos, ay walang kapantay. Kaya, Panginoon, ang tiwala po sa inyo ng inyong anak ng Villarreal family ni Sol Villarreal, O Diyos, ay patuloy po na hinihiling. Kumilos po kayo, Panginoon. Kikiusap po kami sa katauhan po ng iyong anak na si Sol Villarreal. Salamat po sapagkat nakikita niyo po ang tiwala ng iyong anak na ito sa iyong gagawa, sa iyong kapangyarihan. Ganoon din po, Panginoon, nalapit po namin sa inyo ang buong kapatiran ng Marikina Disciples Church. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, patuloy niyo po silang pagalingin. Kung may nakakaranas man ng hindi maganda sa kanilang mga katawan, sa mga pisikal na katawan, Panginoon. Makaranas po sila nakaginawa sa kanilang mga katawan, anuman po ang kanilang karamdaman. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, ibangon niyo po kung meron kami mga kapatid na nakaratay sa kanilang karamdaman, sa pangalan ni Jesus, sila po, O Diyos, ay ibabangon mo. Anuman po ang kanilang ginagawa, nasaan man sila, O Diyos, ay makakaranas po sila nakaginawahan sa biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, gagaling po ang mga anak mong ito. Ganoon din po, Panginoon, na kailangan ng sa kanilang buhay, pinansyal, mga pagkain, no, yung kanilang mga pangangailangan sa buhay nila, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ay napakayaman para hindi mo po ipagkaloob at ibigay sa iyong mga anak ang mga nangangailangan, O Diyos. Kilala mo po lahat, detalyado, ang iyong mga anak na nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, ang pagpapala at biyaya, O Diyos, ay matatanggap ng iyong mga anak. Kaya muli po, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak, kapatiran ng Marikina Disciples Church, pamilya, kaibigan, at ang lahat po, Panginoon, ng may relasyon sa pamilya ng Marikina Disciples Church, kapulungan, kongregasyon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang pagpapala at biyaya ay kanilang matatanggap. Ganun din po, Panginoon, muli po, kung may relasyon na hindi nagkakaintindihan sa pangalan ni Jesus sa bawat relasyon, O Diyos, ang iyong kapayapaan at pag-ibig ay patuloy mo pong iparanas sa kalagitnaan ng bawat relasyon na hindi nagkakasundo. Kaya muli po, O Diyos, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay maramdaman sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat magkakarelasyon, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama, magpipinsan, magkapitbahay, magkaibigan, Panginoon. Ano man po ang relasyon na ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig at kapayapaan, patuloy nila maranasan. Panginoon, nilalapit po namin ang amin pa pong mga susunod na activity ng simbahang ito sa Sabado ng umaga, sa Linggo, Panginoon, ng umaga, ang aming Sunday worship service, ang aming Saturday morning devotion, Panginoon. Lahat ng ito, Diyos, ay para po sa iyong kaluwalhatian at ang iyong aming simbolo ng pagsamba namin sa iyo, O Diyos. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay mapakinabangan ng iyong mga anak na pinagkatiwala niyo po sa amin. Kaya muli po, Diyos, samahan niyo po kami sa buhay namin araw-araw. Ingatan niyo po kami. Huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon, ang aming pong mga kamay ay hawakan niyo po na mahigpit. At palakarin niyo po kami sa daan na iyong inhanda ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa hapong ito, sa gabing ito. Salamat po sa buhay. Salamat po sa pagpapala, sa biyaya, sa pag-iingat, sa proteksyon, sa pag-ibig at pagmamahal. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Yakapin niyo po kami na mahigpit, O Diyos. Kanlungin niyo po kami. Ang lahat,
o Diyos, ang aming gagawin ay ayon sa iyong kalooban. Kami po ay tumatanaw ng aming ginagawang ito. Makikiusap sa iyo, makikipag-usap sa inyo, pag-aaral ng inyong mga salita ay isa pong nakalulugod sa inyong banal na paanan, sapagkat kami ay iyong mga anak, at hindi lang basta anak, kundi kami, Panginoon, ay anak ninyo sa katuwiran sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus. Kaya po, O Diyos, muli kami po ay sama-sama na nagsumasamba, nagpupuri sa iyong banal, dakila at makapangyarihang pangalan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, sumainyong lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo sa ating buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.